Hello mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Natapos naman ang ikasampung araw natin dito sa ating Cobo Special. And ang natapos natin ngayong araw na ito ay etong mga pinto. Lahat ng pinto okay na. Sumasara na sila ng maayos. Pero tingnan nyo mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ayan. Ganyan lang pagsara ng pinto. Ayan, ating mga pinto puro sliding. Ayan. Tingnan naman oh. Parang Japanese style ang pagsasara ng pinto. Pati ito. Ayan oh. Oh. Puro mga Japanese style. Okay na yung pinto. Mga tapos na yan. Ayan o. Ito medyo virgin. Ayan. Oh. Ang susunod na lang natitira ay ang mga bintana. Siguro bukas magagawa na namin yung bintana na yan. And ito nga pala sa likod naman ay landscaping tayo. Landscaping. Ayan. Papantayan natin yan. Yung lupa na yan, papantayan natin. Para pag umulan, hindi tatakbo sa silong yung tubig ulan na galing dito sa bubong. Saka galing dito sa taas. Hindi siya tatakbo dyan sa ating silong. Yan. Kaya kailangan natin itong ma-level. Itong lupang yan. So, yan ang mga naging kaganapan sa araw na ito. Tingnan nyo naman, napakaganda. At meron nga pala kami dito mga binibenta mga artifacts. Ayan, tulad niyang Angry Dragon at yung Baby Elephant na ito. Medyo ayan, Baby Elephant kung inyong i-imaginein. Ito, Angry Dragon. At saka ito yung Playful Chipmunk. At saka ito yung isang nawala sa focus. Hindi, ganyan. Yan, ganyan. Ito yung ulo ng mammoth elephant ng mga sinaunang panahon. Ayan, yung mga artifacts na binibenta namin. At marami pa kaming lalabas ng mga artifacts. Marami pa kaming mga lalabas na artifacts sa mga darating na araw. Ayan. Naghahanap pa kami ng magagandang mga tuod. Ayan nga. Ipapakalman yung pag-alam na nakaganyan. Ayan o. Tingnan nyo naman ito, talagang parang baby elephant na nagtatawag sa kanyang nanay. Ayan. Kaharap niya yung Angry Dragon. Imagine niyo na lang. Imagine niyo, 'di ba? Para Angry Dragon. Power of imagination, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. At marami pa yan, marami pa tayong makukuha diyan. Marami pa tayong makukuha mga iba't ibang mga artifacts na sadya naman kagigiliwan ng mga abstract lovers. Wala may pala kanalo yung isang yan. Ito yung chipmunk. Isipin nyo yung chipmunk na nakataas yung buntot. Ayan o, na naglalaro. Isipin nyo. Diba? Ano yan, mga ka-abroad, mga ka-abroad. At, kung kanino, parang pigwee. ayun nga pala, yung ating mga magniniyog, hindi pa tapos magtapas. Anong oras na? 4:37. Tumawag kami doon sa maghahakot ng niyog, sa magpipick up. Mga ano daw, bago mag alas 6 daw. Kasi meron pa silang pinipick up na niyog sa ibang lugar. Nauna daw tumawag. So, probably, aabutin pa sila dyan, kami, ng hanggang alas 6. Ayan, ayun sila. Patuloy pang nakikipagbuno sa bawat kabuo ng niyog, sa bawat piraso ng niyog na binabalatan.
And ang panahon naman, medyo makulimlim mo. Akala mo uulan, pero hindi naman tinutuloy. Puro ganyan lang. Nananakot lang to ng mga may nakabilad na labada. Yung tipong tatakbuhin mo para samsamin yung napakahabang linya ng sampayan, yung mga damit mo nakahangir. Tapos pag naipasok mo na, wala lang. Hindi naman uulan. Joke lang. It's a prank. Ganun lang. Ganun lang kalimitan. Araw-araw, ganun. Ting hapon nangyayari dito sa amin. Pero sa ibang lugar, dito sa parting bundok dyan sa unahan dyan, umuulan naman talaga, umuulan. So, yan ang kaganapan. And maya, update ko kayo kung nakailang kilo o makakailang kilo yung ating niyog. Pero hindi pa tapos, pipikapin lang nila para hindi na magabihan sa niyugan kasi baka mawala. Alam niyo naman panahon ngayon. Hindi naman sa wala tayong tiwala sa mga tao, pero ganoon na rin yun. Kinakailangan natin i-secure lagi yung mga bagay na may halaga. Hindi natin masabi ang panahon. So, bukas, ganoon ulit magiging setup. Dalawa ulit sila dito nagagawa. At yung iba, nakasama nila, yung dalawang kasama nila, ay doon pa rin sa pangangawit ng niyog o pagbaba ng niyog. Doon pa rin sila kasama. Ilang piraso na lang, konti na lang, at maghihintay na lang kami ng pick up. Humigit kumulang kami ngayong araw na ito. Humigit mga higit 1,000 daw. Not bad. Hindi naman lugi. Ayan. Kung kailan masarap magtapas, saka naman naubos yung tapasin, ano? Ganun mainit eh. Pas-pas. Ngayon naman, wala na wala na matapasan. Bukas ulit. Siguro mga bukas, mga ganyan pa ulit karami. Yan lang buhay ng mga dito, mga magniniyog sa probinsya. Depende sa iyo kung every buwan-buwan gusto mo magkapera, pwede. Pero kalimitan na 45 days hanggang 2 buwan. Yan talagang normal na pagpapakawit ng nyog. Aga kaya ito nagising. Alas 4. Alas 4 ako yung nagkakapi na eh. Saan ka nagib dito? Malayo? Saan? Wala na dyan sa may inyo dyan? Meron dyan, parang suna yun. Basta hindi makatulog. Pag ako'y nagising alas 2. Yun ang kailangan nating makuha dito, yung magandang tubig. Mga kabrad, mga kaik sa abroad. Kasi walang kwenta kung may bahay ka nga dito tapos pahira pa naman sa tubig, malayo ang tubig. Dati dito, Diyos sa may ano bang kahoyan? Sa may binunga na yan ay meron dyan dating meron dyan dating balon. Yan. Pero nung magtag-araw, nawala na kasi surface water lang yung nakukuha niya, yung pang-ibabaw lang, hindi talaga yung pang-ilalim. Pwede pag oo nga, sa pagtag-araw ulingan, pagtagulan balon. Ayan. Ito, pinapapakita ko sa iyo mga kabrodo. Pero pinapaliguan to dati, pinaglalaban pa nga, no? Ito, pinapaliguan ito dati. Itong balon na to. Noong tag-araw.
Ito mga kabrodo, ito. Balon. Pero nung mawala na nga yung nung mawala na nga yung tubig dito sa mga karatig tubog, ay natuyo na rin siya. Ayan. Natuyo na rin siya. Tingnan nyo, sarap ng hangin dito pagka ganito ang hapon, tapos medyo makulimlim. Ang sarap ng hangin, ang sarap ng simoy ng hangin dito sa probinsya. Talagang hindi mo may pagpapalit sa mga naranasan mo sa city. Yan. Sige. Tapos na sila, tayo naman ay maghihintay ng magpipick up ng nyug. Dahil kikiluhin yan kailangan may tao dito pag kinikilo yan. Ay galing yan doon sa pinabagsak na nyug. Yan, ito yung niyog. Nasa mahigit 1,000 daw yung niyog na ito. So magkano ang kilo ngayon? Sa pagtatanong-tanong namin doon sa aming buyer, 7.20 daw per kilo. 7 pesos and 20 centavos per kilo ang niyog. So may isang niyog na ganito, mahigit 1 kilo. May isang ito. Hindi naman ito malaking size na to, big size na talaga to. Yan, 1 kilo, mahigit 1 kilo. Normal size kasi ng mga niyog, mga ganito lang. Ito yung normal size. Yan, ipapakita ko sa inyo. Normal size yan. Ito, pag ganito kalaki na, yang itong puti na to, malaki na yan. Ganyan lang normal size isang yan. So palagay ng 1,000 o 1,1 times palagay ng isang piraso 1 kilo, di walang ano to, no? Hindi mag per piraso 1 kilo, no? Hindi kaya. Mahigit kaya yan? So may 1,000 kilo yan? Oh. Tingnan natin kung maka 1,000 kilo yan, ano? Pustahan tayo mga kabro, mga ka-exabroad. Ano kaya, abutin kaya ng 1,000 kilo yan? Mahigit? Ano ba to? Ano masasabi mo po to? Ayun, oversize yan. Laki talaga yan. May 2 kilo kaya yan? Oo nga. Pwede. So, ganun. Tingnan natin kung magkano ang abutin. Sa kwentadang 7.20 per kilo. So, update ko kayo maya pag dumating na yung ating taga pick up ng niyog.